Good morning, talabasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 19 October 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Hari, chapter 7. Basa. Unang Hari, chapter 7, verse 1. Ang ano muna nito, ang title is Ang Palasyo ni Solomon. Unang Hari, chapter 7, verse 1, 13 taon naman ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. Verse 2, ang gusaling tinatawag na gubat ng Libanon ay may 45 metro ang haba, 22 kalahating metro ang luwang at 13 kalahating metro ang taas. Ang gusaling ito ay may 4 na hanay ng haliging cedar na siyang kinapapatungan ng mga bigang cedar. Verse 3, cedar din ang bubong ng mga silid na nakapatong sa 45 haligi. Pero sa panahon natin ngayon guys, pag tabla ang gamitin mo, sobrang mahal ngayon. mas makakatipid pag simento. Okay, ulitin natin verse 3. Kasi ito sa panahon nila, mura pa yung mga ano na yan. Mga kahoy na yan. Okay. Verse 3, cedar din ang bubong ng mga silid na nakapatong sa 45 haligi. Verse 4, 3 hanay ang mga bintana at ang mga ito'y magkakatapat. Verse 5, parihaba ang mga hamba ng mga pinto at bintana at pawang magkakatapat. Verse 6, nagpagawa rin siya ng bulwagan ng mga haligi na 22 kalahating metro ang haba at 13 kalahating metro naman ang luwang. Sa pagpasok nito ay may isang pasilyong may bubong. Verse 7, ang silid na kinalalagyan ng trono na tinatawag ding bulwagan ng katarungan at kung saan nagbibigay ng hatol si Solomon ay may dingding sahig at kisamina tablang cedar. Verse 8, sa likod naman ng bulwagang iyon ay magpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito ay tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng faraon, ay ipinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Verse 9, ang lahat ng gusali ay yari. Bakit noong araw guys yung mga mag-asawa, hindi sila magkasama sa kwarto, may sarili silang kwarto or katulad yan, may sariling pinagawan talaga ng bahay, yung ganun. Hindi katulad sa atin ngayon na pag mag-asawa kayo na magkasama kayo sa isang bahay, magkasama kayo sa isang kwarto, parang ganun. Okay, ulitin natin. Verse 8, sa likod naman ng bulwagang iyon ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito'y tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng faraon, ay pinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Verse 9, ang lahat ng gusali ay yari sa naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harap. Verse 10, may 3 kalahating metro ang sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon at mayroon ding 4 kalahating metro. Verse 11, sa paitaas naman mamahaling batong tinabas at mga trosong cedar ang ginamit. Verse 12, gaya ng portiko at patio ng templo, ang patio ng palasyo ay naliligid ng 3 hanay na batong tinabas at 1 hanay na trosong cedar. Ang mga kagamitan sa templo. Verse 13, ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram. Verse 14, anak ng isang balo mula sa lipi ni Naphtali na nagpangasawa ng isang manggagawa sa mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Ang mga haliging tanso. Unang Hari, chapter 7, verse 15, gumawa siya ng 2 haliging tanso, 8 metro ang taas ng mga ito at 5 kalahating metro ang sukat sa pabilog. Verse 16, ang bawat haligi ay nilagyan niya ng koronang tanso na 2 kalahating metro ang taas. Verse 17, gumawa pa siya ng 2 palamuting animoy kadina na pinalawit niya sa dakong ibaba ng kapitel, 7
likaw bawat kapital. Verse 18, naghulma pa siya ng mga hugis granadang tanso na inilagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadina, 2 hanay bawat korona ng haligi. Sayang nga at wala na nga, hindi na natin makikita sa generation natin yung Temple of Solomon. Pero ang gaganda ng pagkayari. Verse 18, nang hulma pa siya ng mga hugis, granada, tanso na nilagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadina, 2 hanay bawat korona ng haligi. Verse 19, ang mga korona naman ng mga haligi ay hugis bulaklak ng leryo at 2 metro ang taas. Verse 20, sa ibaba nito nakapaligid ang magandang sabayan niyo ako ng basa guys, na yung mata ko. Okay, ulitin natin. Unang Hari, chapter 7, verse 20, sa ibaba nito nakapaligid ang mga granadang tanso, 200 bawat kapital. Verse 21, ang mga haliging ito ay itinayo sa pasilyong nasa harap ng templo sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Jachin at ang kaliwa ay Boaz. Verse 22, at sa ibabaw ng mga haligi nilagyan ng mga kapital ng nahugis leryo. Dito natapos ang paggawa ng mga haligi. Ang tansong ipunan ng tubig. Verse 23, gumawa si Hiram ng isang malaking ipunan ng tubig, 4.5 metro ang luwang ng labi nito, 2.5 metro ang lalim at 13.5 metro naman ang sukat sa babilog. Verse 24, sa gilid nito ay nakapaikot ang palamuting hugis, 10 sa bawat kalahating metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na kasamang hinulma ng ipunan. Verse 25, ang ipunan ay ipinatong sa gulugod ng 12 turong tanso na magkakatalikuran. 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga at 3 sa timog. So 12 turong tanso. Ayan guys. Ang yayaman talaga nila nung araw, no? Okay, verse 26, 3 pulgada ang kapal ng ipunan at ang labi nito ay parang labi ng tasa, hugis bulaklak ng liryo. Ang ipunang tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig. Ang patungan ng hugasan. Verse 27, gumawa pa siya ng 10 patungang tanso para sa mga hugasan, bawat isa ay 2 metro ang haba at lapad, 1.5 metro naman ang taas. Verse 28, ang mga ito ay ginawang parisukat na dingding na nakahinang sa mga balangkas. Verse 29, ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kirubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palamuting bulaklak na hugis korona. Verse 30, ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga ihing tanso. Sa 4 na sulok ng patungan ay may 4 na tukod na tanso na siyang patungan ng hugasan. Verse 31, sa ibabaw ng mga tukod na ito ay may pabilog na balangkas para patungan ng hugasan at may taas na kalahating metro ang butas ng korona at bilog at may 0.7 metro ang lalim, ngunit parisukat ang ibabaw ng patungan at ito ay may mga dibuhong nakaukit. Verse 32, ang bastidor ay nakapatong sa mga ihe ng gulong. Ang mga gulong naman ay nasa ilalim ng mga dingding, 27 pulgada ang taas ng mga gulong. Verse 33, at ang mga ito ay parang mga gulong ng karawahe. Ang mga ehe, gilid, rayos at mga panggitnang bahagi ng gulong ay yaring lahat sa tanso. Verse 34, ang mga tukod naman sa 4 na sulok at ang patungan ay iisang piraso. Verse 35, ang ibabaw ng patungan ay may liig na pabilog, 9 pulgada ang taas. Dito nakasalalay ang labi ng hugasan. Ang liig ang kanyang suporta at ang ibabaw ng patungan ay iisang piyesa lamang. Verse 36, at ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka at mga punong palma. Verse 37, ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso, isa ang pagkakahulma, iisang sukat at iisang hugis. Verse 38, gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso,
Tig-isa ang bawat patungan, 2 litro ang luwang ng labi at naglalaman ng bawat isa ng 880 litrong tubig. Verse 39, inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala, ang tangking tanso ay nasa gawing kanan ng templo sa sulok ng timog silangan. Unang Hari chapter 7 verse 40, gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala at mga mangkok, natapos nga niya lahat ang mga ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon. Verse 41, ang 2 haliging tanso, ang mga kapitel nito at mga kadinang nakapalamuti sa kapitel. 42, verse 42 guys. Ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel. Verse 43, ang 10 hugasan at ang kani-kanilang mga patungan. Verse 44, ang tangking tanso at ang 12 toro na kinapapatungan niyon. Verse 45, ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Verse 46, ipinahulma niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan sa isang paggawang nasa pagitan ng Sukot at Zaritan. Verse 47, hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Verse 48, nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh, ang altar na sunugan. Yung boses ko na Verse 48, nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh, ang altar na sunugan ng insenso at misang patungan ng tinapay na handog. Verse 49, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at mga ipit ng mitsa. Verse 50, ang mga tasang lalagyan ng langis at mga pamutol ng mitsa, ang mga mangkok at ang sisidlan ng insenso at lagayan ng apoy at lalagyan ng apoy at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan at gayon din ang mga pinto ng dakong banal. Unang Hari chapter 7 verse 51, natapos ngang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at gamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinagot sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Dinala sa templo, bukas na itong chapter 8 guys. Dinala sa templo ang kaba ng tipan. So bukas na ito. Mahaba-haba rin kasi. Bye everyone. God bless.